PLDT High Speed Hitters nakuha na ang pinakaunang panalo laban sa Creamline since 2021. Cool Smashers, dehado nga ba ngayong conference? At ilang CCS fans, bakit sinabing deserve ng koponan ang matalo sa kanilang final elimination game? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Marami ang nalungkot sa naging resulta ng final elimination round game ng Creamline laban sa PLDT High Speed Hitters. The girls in pink started strong kasi pero hindi nila nasustain ang momentum kaya nakuha ng kalaban ang next 3 sets. Unang set pa lang nga, gigil na ang dalawang koponan na makapag-uwi ng panalo at naggantihan ng mga powerful spikes sina Gemma Galanza at Savannah Davison. Dikitan nga ang bakbakan sa set na ito at mga long rallies ang nasaksihan ng mga fans. Sa huli, nasungkit ng Creamline ang early advantage sa laban with a 25-22 win sa first frame. Pero biglang nabuhayan ng PLDT sa second set at nagpakawala sila ng sunod-sunod na puntos. Umabot pa nga sa 10 ang lamang ng High Speed Hitters at nahirapan na ang Creamline na habulin ito hanggang sa naipanalo nila ang set sa score na 14-25. Ganon din ang nangyari sa third and fourth sets kung saan namayani ang high valuable skills ni Davison. Tumulong na din sina Erica Santos at Delpa Lumata at tuluyan nang nabaon ng girls in pink sa mga scores na 25-22, 14-25, 22-25 at 25-27. Pinangunahan nga ng fill-up player na sa Savvy Davison ang scoring ng PLDT with 27 big points coming from 25 attacks, 1 block and 1 service ace. After the game, marami ang nagsabi na tila deserve naman daw ng Creamline na matalo versus PLDT. Unang pinoint out ng mga fans ang halos flawless na laro ng High Speed Hitters at ang kanilang determinasyon na makasilat ng panalo laban sa defending champs. Deserve daw nila ang panalo dahil talagang pinagpaguran nila ang kanilang last game. Kahit pa non-bearing ang laban, mas mabuti na raw na natalo ang Creamline para magkaroon sila ng extra motivation lalo pat ang sunod nilang laban ay sa semifinals na. Ang pagkatalo daw ng CCS ay magiging way para maging uhaw ang mga players nito at bumawi sa laban sa iba pang semifinalists. Okay na rin daw na natalo ang team para mapag-aralan pa nila kung saan sila nagkamali at mas masanay pa na makaharap ang magagaling na teams in preparation for the most important part ng tournament. Punto naman ng ilan, dapat daw ay ma-realize ng Cool Smashers na hindi dapat sila maging complacent kahit pa sila ang nakasungkit ng unang set. Sa semifinals daw ay hindi uubra ang ganitong galaw dahil talagang babawi at babawi ang mga nakapasok na teams. Sana lang ay may apply ng Creamline sa semis ang lahat ng lessons na nakuha nila sa pagkatalong ito para muling mamayagpag at makuha ang titulo. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.